So ito na mga kapatid, ang pinakamainit na balita na ating nasagap ngayong araw mga kababayan. And eto, panigurado mga kababayan, marami pong mga DDS ang mag-iiyakan mga kapatid sa balitang ito. Dahil mismong COA na mga kababayan, no, ang nagsalita na di umano mga kapatid, itong mga cash aid assistance na binibigay po ng Office of the Vice President ay hindi daw po dumadaan sa tamang proseso at parang lumalabas mga kababayan na parang hocus-pocus lang mga kabatid yung kanilang paggasta, no, sa budget ng opisina ng Vice Presidente. At eto pa mga kababayan, meron ding lumabas na balita na itong Office of the Vice President daw mga kabatid abay nag-overprice, no, sa mga binibili nilang mga kagamitan para sa kanilang opisina mga kababayan. Biruin mo, no, CCTV mga kabatid, 200,000 ang presyo. Nako, panigurado mga kabatid, maghahanap na naman ito ng panibagong pangtapal sa isyong ito mga kababayan, itong si Vice President Sara Duterte. At yan po ang ating pag-uusapan ngayon mga kababayan sa videong ito. Pero bago ang lahat mga kabatid, huwag kalimutan na i-like ang ating video para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So for context mga kababayan, panoorin muna natin ang nasabing balita at bigyan po natin, no, ng ating personal na opinion at reaksyon. Nakitaan ng red flags ng Commission on Audit ang Office of the Vice President. Hindi raw nakitaan ng red flag, no, ng Commission on Audit ang opisina ng Vice Presidente. Ano kaya ang red flag mga kapatid? Eto, nakonsulta ng tama ang mga beneficiaries sa milyon-milyong cash assistance program ng opisina ni Vice President Sara Duterte noong 2024. Mga kababayan, hindi daw po nakonsulta ng tama yung mga beneficiaries mga kabatid ng cash assistance na binibigay po ng opisina ng Vice Presidente. Ibig sabihin nito mga kababayan, ano, kumbaga namimigay nga sila ng cash assistance, no, halimbawa namigay sila ng 5,000, pero pag ni-record nila mga kabatid, gagawin nila ngayong 20,000, 30,000, di ba? Yun yung hocus-pocus mga kababayan na posibleng ginawa mga kabatid ng opisina ni Vice President Sara Duterte. And milyon-milyon mga kababayan yung pinapamigay nilang cash assistance di umano sa kanilang mga beneficiaries. Nako, Madam Vice President, paano mo ipapaliwanag to ngayon? Magbabalita si Bril Montalvo. Ang OVP ay laging handa sa panahon ng krisis. Siyempre, laging handa kasi bigayan na naman ng mga ayuda na kung saan tina-times 2 pag nag-audit mga kababayan. Ang ating determinasyon na maglingkod ay sinasabayan ng dedikasyon sa good governance at operational excellence. Talaga ba, Madam Vice President? Sinasabayan ng dedikasyon at good governance? Bakit yung confidential funds natin, Madam? Bakit kini-question yun? Bakit hindi mo maipaliwanag na sa loob ng 11 days, naubos agad yung 125 million? Asan ang good governance doon? Sa ganyang paraan flinex ni Vice President Sara Duterte ang paglilingkod ng kanyang opisina sa kanilang year-end report. Isa sa mga ipinagmalaking programa ng Office of the Vice President ang magnegosyo taday. Layo nitong tugunan ang pangangailangan ng mga nakararanas ng kahirapan, kawalan ng hustisya at iba't ibang kalamidad. Layon daw nitong matugunan mga kabatid ang kahirapan, kawalan ng hustisya. Kawalan ng hustisya, nabanggit ang kawalan ng hustisya mga kababayan. Kamusta naman, no, yung administrasyon ng kanyang ama? May hustisya ba na binibigay doon sa mga allegedly, no, na mga gumagamit di umano ng di pinagbabawal na pulburon? Basta-basta na lang pinapagorgor kahit wala pa namang sintensya sa korte mga kabatid. Hindi ba kawalan ng hustisya yun mga kababayan? Ay nako, hipokrito numero 1
itong ating Vice Presidente, mga kapatid. Ewan ko ba? Sa pamamagitan niya ng libo-libong pisong cash assistance. Nagbunga na yan ng pangkabuhayang puhunan, financial literacy training at ng iba't iba pang proyekto. Ang pag-ahon sa kahirapan ng bawat pamilyang Pilipino ay prioridad natin. Talaga ba? Prioridad daw, mga kababayan, ng opisina ng Vice Presidente ang pag-ahon sa kahirapan sa ating mga kababayang mga mahihirap. Ito lang, mga kapatid. Bakit noong kasagsagan ng issue, no, ng kilo ng bigas, no, kung saan pinagtawanan nyo, no, yung 20 pesos na kilo ng bigas na inaalok ng gobyerno, bakit hindi ka nakipagtulungan sa gobyerno para bumaba palalo ang presyo ng kilo ng bigas sa Pilipinas? Di ba sabi mo nun, Madam Vice President, meron ka nang naisip na estratehiya kung paano pababain ang kilo ng bigas that time? Bakit hindi ka nakipagtulungan sa gobyerno? No? Kung talagang para sa taong bayan ang iyong layunin. Di ba? Anong tawag mo doon, Madam Vice President? Tapos ngayon, sasabihin mo na layunin nyo, no, na masolusyonan ang kahirapan ng ating mga kababayang mga mahihirap. Doon pa nga lang sa presyo ng bigas, alam mo na kung ano yung diskarte doon para mapababa ang kilo, pero anong ginawa mo? Pinagkibit balikat mo. Di ba? Kinutsa mo pa yung 20 pesos na kilo ng bigas ng administrasyon. Kung nakipagtulungan ka na lang sana, hindi sana buong Pilipinas, no, nagbenepisyo, no, doon sa murang kilo ng bigas. Ang problema, no, ayaw mong makipagtulungan, tapos ngayon sasabihin mo para sa taong bayan, no, ang iyong ginagawang pagserbisyo. Seryoso ka ba dyan, Madam Vice President? Sa pamamagitan ng Magnegosyo Taday, nakapagbigay tayo ng suporta sa kabuuang 15 groups at 2,245 aspiring entrepreneurs ngayong taon. Puro lang DDS din ang nag-benefits dyan, mga kababayan. Panigurado yan, mga kapatid. Unang-una, bakit niya bibigyan, no, ng tawag dito ng mga cash assistance yung mga BBM supporters? Hindi naman niya mapapakinabangan yan sa darating na halalan. Panigurado, mga kapatid, no? Ang nagbenepisyo lang dito ay yung mga ka-DDS lang nila. 'Di ba? Yan, mga kapatid, isang bagay na yan na nakikita ng COA, dahil sabi ng COA, mga kababayan, parang hindi yata na-evaluate ng maayos yung mga binibigyan nila ng kanilang cash aid assistance. Ito, mamaya sasabihin niyan dito sa balitang ito, mga kababayan. Pero para masigurong legal ang mga aktibidad ng programa, may nakalimutan atang hakbang ang OVP. Nako, ibig sabihin, mga kababayan, illegal pala to. No, kasi kulang. No, may kulang sa proseso nila, mga kapatid. At ano ang kulang? Eto, pakinggan nyo. Yan ay ang siguruhing kwalipikado ang mga grupo at individual na makakatanggap ng tulong. Ayon, mga kababayan, ang problema. Di ba? Hindi na evaluate ng maayos yung mga beneficiaries. Or sinadya talagang wag i-evaluate, no? Dahil syempre, mga kababayan, marami ding mga ka-BBM supporters natin ang mahihirap. Ngayon, kung idadaan sa tamang proseso, baka yung mga BBM supporters, mga kapatid, na mga mahihirap, baka maambunan, no, sa kanilang ipinapamigay na cash aid assistance. So ang ginagawa nila, nabubulol ako. Hinukos-focus na lang nila, mga kababayan. Nang sa ganun, mga kapatid, talagang masisecure nila, no, or masisigurado nila na yung ipapamigay nilang pera galing sa opisina ng Vice Presidente ay mga DDS lang ang makikinabang. Di ba, mga kababayan, ang linaw dito ulitin natin. Yan ay ang siguruhing kwalipikado ang mga grupo at individual na makakatanggap ng tulong. Kahit hindi ka qualified na DDS supporters, magiging qualified ka. Dahil ang entitled lamang sa kanilang cash assistance sa ipapamigay ay mga DDS supporters lamang. Mga kapatid, common na yan na kalakaran sa politika sa ating bansa. No, common na yan, mga kababayan. And nangyayari yan, mga kapatid, sa mga
local government natin, na kung saan pag hindi ka botante ni mayor, thank you ka na lang muna, no? Hindi ka pwedeng magbinipisyo sa programa ng gobyerno, 'di ba? And eto ba kaya mga kababayan? Office of the Vice President, mga kapatid, do you think mamimigay yan ng ayuda sa mga BBM supporters? Siyempre ang bibigyan niya, mga kababayan, para mapanatili nila yung kanilang ugnayan sa kanilang mga sa kanilang mga supporters is yung mga DDS lang din. Kaya kini-question ng COA dahil merong mali sa proseso, no, ng pamimigay ng ayuda ng Office of the Vice President. Sa 2024 audit ng Commission on Audit na inilabas itong December 1, napag-alaman ng COA na hindi sumailalim sa kinakailangang assessment ang 128 individual. Nako! Ito na. Luto, mga kababayan, ang pamimigay nila ng ayuda. Ito na nga yun. No? Ito na yung sinasabi ko, mga kapatid. Selective lang sila sa binibigyan nila ng ayuda. And ito, mga kababayan, sa hidwaan ng dalawang sa hidwaan ng ating Vice Presidente at Presidente, mga kapatid, do you think hahayaan ni Sara Duterte na yung mga supporters ng administrasyon magbinipisyo sa kanyang mga programa? Huwag na tayong maglokohan, no? Panigurado yan, mga kapatid, no? Hindi bibigyan ni Sara yung mga supporters ng administrasyon kahit mahihirap yan. Kahit qualified yan doon sa kanilang programa. Dahil wala naman siyang aasahang boto niyan pagdating ng halalan sa 2028. Kaya nga, napuna sila ng COA na mali ang proseso. No? Hindi kayo dumaan sa tamang proseso. Hindi nyo, hindi dumaan sa tamang evaluation yung mga binibigyan nyo ng inyong cash aid assistance. Para dapat yan sa lahat. No? Wala dapat political colors dyan. Pero sa lumalabas dito, mga kababayan, sa balitang ito, ayon sa COA, mga kapatid, kumbaga, turo-turo na lang. Ikaw, supporters kita, bibigyan kita ng ayuda. Ikaw, dahil loyal ka sa pamilya namin, bibigyan kita ng ayuda. Parang ganun ang lumalabas dito, mga kababayan. No? Yan po ang interpretasyon ko, mga kapatid, dito sa balitang ito. At 10 non-governmental organizations na beneficiaries ng programa. Labag daw yan sa Manual of Operations na mismong OVP ang bumuo. Nako, eto na, mga kababayan. Ang mahirap pa dito, mga kapatid, syempre mga DDS supporters yung nakinabang. Syempre, mga kababayan, hindi napapalagyan kahit ibulsa ni Inday yung pera. Diba? Yan yung mga red flag dito sa ginagawa ni Sara. Dahil kaya niyang manipulahin yung pera na pinapalabas niya sa kanyang opisina. Kasi ang beneficiary lang din, mga kababayan, sa kanilang mga sa kanilang mga ayuda na binibigay sa taong bayan is yung mga DDS lang din. Ngayon, talagang hawak sa liig ni Sara yung pera, mga kapatid. No, pag sinabi ni Sara ngayon na yung mga supporters ko, bigyan niyo ng 2,000, 4,000, pwede na sa kanila. Tapos ililista nila ngayon 10,000. Di ba? Ganon, mga kababayan. Ay, nako. Ito, ang isang bagay na sigurado ako dito, mga kapatid, dahil naibulgar na po itong kabalbalan ni Sara Duterte sa kanyang opisina. Panigurado, sa mga susunod na linggo, maglalabas na naman yan, mga kababayan, ng kung ano-anong aligasyon laban sa administrasyon para pagtakpan to. Ganon lagi, mga kapatid, ang ginagawa ng itong ni Vice President Sara Duterte. Pag medyo nagigipit siya at medyo napapahiya siya, nabubuking siya, mga kababayan, maghahanap yan siya ng ibang mga issue na pwede niyang ibato sa administrasyon. Nang sa ganon, makover up, mga kapatid. At magmukha na naman siyang malinis. Diba? Asahan nyo yan next week, mga kapatid. May ilalabas na naman itong si Sara na panibagong aligasyon sa administrasyon. Sa ilalim kasi ng nasabing manual, dapat daw i-assess ng Department of Trade and Industry at ng Philippine Insurance Deposit Corporation ang tatanggap na beneficiaries. So hindi dumaan dito, no? Hindi dumaan sa DTI. Di ba? Kasi nga, mga kapatid, pag idinaan nila sa tamang proseso, baka pag in-evaluate, mga kababayan, itong mga ahensyang ito, mabuking. Madam Vice President,
itong mga beneficiaries nyo, hindi yata ito qualified, no? Bakit ito entitled sa inyong paayuda? Dito mga kapatid, sumablay si Sara. Dahil akala niya, makakalusot siya sa COA, mga kababayan. And ito mga DDS. Pinagmamalaki nyo itong COA, di ba? Na ayon sa COA, malinis ang inyong vice presidente. Ano to ngayon? Bakit may mga ganitong issue ang inyong mahal na Inday Sara? Paano niya ipapaliwanag to ngayon? COA din mismo, no, ang nagbooking sa mga questionableng paayuda ng inyong BP Inday. COA kayo noon, di ba? Sabi ng COA, malinis si BP Sara, hindi pa ba sapat sa inyo yon? Ngayon, COA din ang nagsabi na maanomalya ang paayuda ng inyong mahal na Inday Sara. Paano to ngayon? Di ba? Ano ang next move nyo? O ano ang susunod nyo sasabihin? Nabayaran ng COA? Ay nako mga kababayan. Required daw ang mga ito na magsumite ng business proposals para sa evaluation. Pero wala daw nakarating na dokumento sa state auditors. Nako, saan na ang mga dokumento? Madam Vice President, eto mga kapatid, panigurado sasagutin ni Sara to after 8 months. No? After 8 months ito sasagutin mga kababayan kung saan nakapag-isip na sila ng kanilang gagawing rason mga kapatid. Tulad doon sa kanyang confidential funds. 'Di ba? Mahigit 8 buwan mga kapatid ang inabot bago siya naglabas ng paliwanag kung saan niya nilustay yung kanyang confidential funds. Ito mga kababayan, panigurado, ganun na naman ang gagawin ni Sara Duterte dito mga kapatid. No? Papahabain na naman niya ito mga kababayan. Then after 7 to 8 months, tsaka siya maglalabas ng kanyang paliwanag dito. Na kung saan mga kababayan, too late na po. Base rin sa report ng COA, matapos ilabas ang pondo para sa programa, 11 lang ang binisitang beneficiaries ng OVP mula sa kabuuang 83. Nako! Madam Vice President, mga DDS, tulungan nyo si BP Sara. Paano ipapaliwanag to? 83, isa lang, mga kababayan, yung kanilang na-evaluate. Diba, mga kapatid? Kala ko ba, galit sa corruption si BP Inday? Bakit ang daming discrepancy? No, sa kanyang paayuda? Saan ang pera? Diba? Anong nangyari sa kanyang budget? Bakit ganito? Ang dami nakikitang butas ng COA. Mga DDS, pagtulong-tulungan yung ipagtanggol si Inday nyo dito ngayon. Dahil malaking problema to. No? Kapag hindi na ipaliwanag ni BP Inday nyo to, nako, magagamit ito sa ihahaing impeachment laban sa kanya. Nako, mga kababayan. Yan ay para i-check sana ang status ng investment o negosyong dapat ay pinaggastusan ng mga perang galing sa OVP. Ibig sabihin mga kabatid, no, dahil hindi dumaan sa tamang proseso, walang babalikan ngayon, no, itong mga taga-DTI. Hindi man lang nila, kumbaga mga kababayan, wala silang pwedeng bisitahin diyan na beneficiaries nitong paayuda ni Sara Duterte dahil walang mga pangalan no? Hindi dumaan sa kanilang opisina. No, hindi nila pwedeng kamustahin. Kamusta na yung negosyo nyo na binigay binigay ng opisina ni Vice President? Walang ganun. Bakit kamo? Hindi dumaan sa opisina nila mga kapatid. No? Hindi man lang nila makakamusta kung totoo ba na ginamit nyo sa negosyo yung pera. At ang mahirap dito, ang mas mahirap dito mga kapatid, no? Baka mamaya niyan mga ghost beneficiaries yan. Di ba? Yung mahirap dito, baka mamaya niyan may lumabas sa balita na yung mga beneficiaries ng kanyang paayuda ay mga multo pala. Nako, mga kababayan. Malaking problema talaga ito ni Vice President Sara mga kapatid. Alam nyo, no? Kung totoong malinis ang kanyang konsensya, dapat transparent siya mga kapatid, no, sa mga ganitong bagay.
'Di ba? Kahit sabihin natin mga DDS lang ang nag-benefits dito sa mga paayuda mo. Ang importante, transparent. No? Hindi yung pati DTI nagrereklamo. Dahil dapat ayon sa proseso, dapat dumadaan sa kanila. No? Yung mga beneficiaries ninyo para ma-check nila kung talaga bang kung talaga bang qualify yung mga binigyan nyo ng ayuda. Pero hindi eh. Ang problema dito, ang pinakamalaking problema dito mga kabatid, kahit isang pangalan yata, walang hawak ang taga-DTI. Oh. So, malinaw dito mga kababayan, no? Na merong anomalya na nangyari dito sa paayuda ng opisina ni Vice President Sara Duterte. Hindi lang yan, hindi rin daw na-liquidate ng nasa oras ang higit 2 milyong financial assistance na inilabas ng programa. Nako, hindi na-liquidate sa tamang oras. No? Yung milyon-milyong inilabas nila mga kabatid. No? Para sa programa ng Vice Presidente. Oh. Bakit hindi na-liquidate sa tamang oras? Oh, di ba? Malamang sa malamang mga kababayan, no? Inaayos pa nila. No? Gumagawa pa sila ng sarili nilang gawa-gawang liquidation. Kasi kung tama, no, kung walang mga ghost beneficiaries ito mga kabatid, edi sana napakadaling isulat nun. Oh, lista mo yung pangalan ni ganito. No, ganito yung yung binigay nating ayuda sa kanya. Pagdating ng tawag ng audit nila, edi syempre salpak ka na lang ng salpak diyan. Oh, ilagay mo sa ganito, si ganyan. Oh, ito yung listahan ng mga pangalan nag-benefits dito sa ating mga paayuda. Oh, madali lang. Ang problema mga kababayan, no? Baka nga siguro, ito hula ko lang, hindi ko sinasabing totoo ito. No, pero base dito sa takbo ng balita, mga kababayan, parang kaya late silang nagbigay ng kanilang audit mga kabatid. Dahil syempre baka kailangan pa nilang gumawa uli ng kwento tulad kay Mary Grace Piatos. Kasi mga kababayan, marami silang kailangan gawin dyan eh. Unang-una, kailangan nilang gawan ng script na ganito yung pamumuhay nitong taong ito, ganito yung negosyo na pinut up niya, ito yung binigay namin sa kanya. O tapos basta alam na nila yung mga kabatid kung paano gawin yan. Kanya nga lang, siguro naantala sila dahil biruin nyo, sobrang dami ng binigyan nila ng ayuda mga kabatid. Di umano. Oh, kailangan mag-meet yan doon sa kanilang mga isinabit doon na dokumento sa COA. No, kailangan mag-meet yan doon kasi pagka pagdating yan sa COA mga kababayan, hahanapin din ng COA yung tamang liquidation yan. Oh, eto, sabi nyo, ito yung beneficiaries nyo, pero bakit dito sa listahan nyo, parang kulang yata, Madam Vice President. Oh, or may missing yata dito, Madam Vice President. Hindi nagtutugma yung dineclared yung beneficiaries dito sa mga dokumento na ibinigay nyo sa amin. O, kaya ang ginawa nila, no, di baling matagalan, di baling delayed, na basta pulido lang yung pagkagawa. Pero dyan pa lang mga kabatid, sumabit na po, no, ang opisina ni Madam Vice President natin. Nako. Sinisika pa ng News 5 na hinga ng pahayag ang DTI, PIDC at ang mismong Office of the Vice President patungkol sa mga natuklasan ng COA. Nako. Samantala, hindi na ako umaasa dito mga kababayan, no, na makakapagbigay agad ng statement ito si Sara dahil pwede niyang gawing rason mga kabatid na busy siya, no, sa pagpa-facilitate sa kaso ng kanyang ama doon sa Dahig. Gagamitin niyang excuse yung kwan na yan, yung issue ng kanyang ama doon sa ICC. Sasabihin niya, pasensya na kayo. No, hindi ko rin kasi agad maharap yan dahil meron ako ditong ama na kailangan ko ring tulungan. Di ba? Malamang mga kababayan, mga ganyan ang rasunan ni Sara Duterte dito mga kabatid. Ano ituloy natin? Vice President patungkol sa mga natuklasan ng COA. Samantala, ilang kahina-hinalang acquisitions pa ng Office of the Vice President ang nabusisi naman ng Philstar.com. Nako, eto mga kababayan. Ito talaga mga kabatid, napakalaking anomalya. No, kung totoo man ito
Napakalaking anomalya mga kababayan ang nadiscover dito ng Philstar. Ito, pakinggan nyo. Sa kanilang report, tinukoy nito ang 19 units ng motorsiklo na may kabuuang halaga ng 26.3 million pesos o 1.3 million pesos kada unit. Oh. 19 units ng motor mga kabatid. Pero ang presyo mga kababayan, pang Ducati. Pero ayun yung mga kabatid, no? 26 million ang presyo, ang kabuang presyo ng mga motor. Oh. Anong motor yan, Madam Vice President? Ducati. Oh. Baka yung mga motor na yan, mga kababayan, yun yung mga tagwa 1,000 cc na. Eto mga kabatid, pag totoo ito, talagang masusunog si Sara Duterte dito. Ng 26.3 million pesos o 1.3 million pesos kada unit. Grabe, ano? Magkano ba ang kwan ngayon, yung motor ni Boss Red? Parang pagkakaalam ko, yung 1,000cc niya na Suzuki, mga kababayan. No, yung ZH2 ba yon? Nasa around 900,000 lang yun eh. Ito mga kabatid, tag 1.2 million ng isa. Ano yan, Ducati? Oh, mga BMW na yata ito, mga kababayan. Grabe, mga kapatid. Pag totoo ito, pwedeng gamiting ebidensya ito para ma-impeach si Sara Duterte. 'Di ba? Overpriced literal, mga kababayan. Nariyan din ang 13 laptop na nasa 300,000 pesos kada unit. Grabe, ano? Tracing laptop, mga kabatid. No? Nasa, magkano? 300,000? Nariyan din ang 13 laptop na nasa 300,000. Oh, nasa 300,000 mga kabatid per unit. Anong klaseng laptop yan? Oh. Yun ngang mga Predator na laptop eh. Ang pinakamahal niyan mga kabatid ha. Kasi yung kapatid ko may Predator. Around 180,000 mga kababayan. No, yung presyo. Oh. 300,000 laptop lang. Anong laptop ba yung binili nyo? Pang gaming? Oh, or kahit sabihin natin gaming laptop mga kabatid. Hindi aabot ng 300,000 ang isa niyan. Tracing laptop mga kababayan, 300,000 ang presyo bawat isa. Saan ka nakahanap ng ganyan mga kabatid? Oh, sunog si Sara Duterte dito mga kababayan. Pesos kada unit o halos 4 million pesos ang top na nasa 3.3 million pesos kada unit. Nariyan din ang 13 laptop na nasa 300,000 pesos kada unit o halos 4 million pesos ang total. Grabe. 4 na aircon na may total value na halos 300,000 pesos at 7 CC. 4 na aircon, no? Na may total value na 4 na aircon na may total value na halos 300,000 pesos. 4 lang na aircon mga kabatid, 300,000 pesos. Oh. Yan ang aircon ng mall mga kababayan, ano, ng mga grocery store. Wala pa ngang 100,000 yung presyo niyan eh. Pero ito mga kabatid, 4 na unit ha. 4 na unit mga kababayan. Ilang horsepower yan? 1,000 horsepower ba yan? Grabe naman mga kababayan. No? Grabe naman to mga kabatid. 4 units na aircon, 300,000. Ilang horsepower yan? Nako, Madam Vice President, masusunog ka dito. Pesos at 7 CCTV units na higit 200,000 pesos kada unit o Tangina mga CCTV yun. Mga kapatid, grabe na to. Daan-daang libo CCTV. pesos ang total. 4 na aircon na may total value na halos 300,000 pesos at 7 CCTV units na higit 200,000 pesos kada unit o Grabe. CCTV 200,000. Putang ina. Mga kababayan, malinis ang ating Vice Presidente. CCTV pa lang 200,000. Putang ina. Diyos ko po, mga kapatid. Oh, anong nangyari sa ating Vice Presidente?
ito na nga ba ang sinasabi? Pagpunan ang puna, no? Pagpunan ang puna sa kapwa, panigurado, mga kapatid, may pinagtatakpan. Kaya bato ng bato ito sa presidente, mga kababayan. No? Dahil ayaw niyang mabuking, ayaw niyang lumabas yung baho niya, mga kapatid. O, ito. Madam Vice President, CCTV mo lang, no? 200,000? Oh, paano niyo ipapaliwanag to? Grabe, mga kapatid. hindi na to makatwiran, no? Yung mga presyo. Pagkakaalam ko, ang pinakamahal na CCTV, mga kababayan, is nasa mga 5,000 lang eh. No? Or mas lessen pa nga yata dyan, yung presyo ng CCTV. Di ba? Yung aircon talaga, tanginang aircon yan. Buisit. 4 na unit ng aircon. Ang tanong, anong aircon to? No, baka mamaya window type lang to, mga kapatid. No? Kung window type lang yan, mga kababayan, or sabihin nating tawag nito, yung tulad sa aircon namin dito, mga kapatid, no, na tawag dito split type. No, ang pinakamahal na split type, mga kababayan, nasa mga 40 or 50. No? Kung 4 yan ngayon sa ganyang presyo, mga kapatid, no? Kung 4 na split type ngayon yan, kung tagsi 50, edi nasa mga kwan lang yan, mga kababayan. No? Nasa mga 200,000. Oh. Pero ito, mga kapatid, 4 na unit, ha? Oh. Umabot ng mahigit 300,000 yung presyo. Ang problema dito, baka mamaya niyan, mga kababayan, window type lang yung aircon na yan. Tapos ganyan kamahal. Di ba? Mga kababayan, grabe na to si Madam Vice President natin. Sobra-sobra na to, mga kapatid. No? Motor. 19 motor. Tag 1.2 million ang presyo. Anong motor yan, mga kapatid? Oh, mga DDS, maghanap na kayo ng ibabato nyo sa administrasyon. Dahil ito, mahirap ipagtanggol si Vice President Sara dito, mga kababayan. Mahihirapan kayo dito, mga DDS. Kaya maghanda na kayo ng iriribat nyo sa balitang ito. Nako. May total na 1.4 million pesos. Binili ang mga ito noong taong 2023 at 2024. Ayon sa nung time na yan, mga kababayan, hindi pa sila 2023 to 2024, hindi pa sila gaanong kwan. Kumbaga wala pa silang kanong hidwaan ni PBBM niya nung time na yan, no? Kasi kalagitnaan na ng 2024, no? Lumipat si Sara doon sa kanyang ama. So 2023, mga kapatid, in good terms pa sila diyan. So sinamantala ni Sara, no, yung relasyon nila that time ni PBBM. Pero ngayon lumabas ang katotohanan, mga kapatid. Oh, paano mo to i-justify ngayon, Madam Vice President? 'Di ba? Ang laking anomalya nito. Ngayon, panigurado, mga kapatid, ang sasabihin na naman dito ng mga DDS, wala yan sa mga ninakaw, no, ni Bangag sa mga flood control projects na bilyon-bilyon. Oh, gano'n na naman, panigurado. Isa na yan sa aasahan kong palusot ng mga DDS dito, mga kababayan. Binili ang mga ito noong taong 2023 at 2024. Ayon sa Philstar, hindi frinag o sinita ng COA ang mga nasabing procurement. Nako, COA. Bakit po? No? Oh, pabor-pabor ba tayo dyan sa COA? Baka naman kasi, mga kapatid, nagkakalagayan din dyan sa pagitan ng opisina ni Sara at opisina ng COA. Ganun pa man, mga kababayan, dapat pa rin ipaliwanag ni Sara Duterte ito. No? Nananawagan siya ngayon ng pag-resign ni PBBM, no? Dahil corrupt daw. Anong tawag mo dito, Madam Vice President? Oh. Aircon, 300,000. Tanginang yan. Motor, 19 motor, 1.2 million. Dapat kung babatuhin mo ang administrasyon, sinisiguro nyo dapat na walang hindi kayo mabubutasan. Ito, Madam Vice President, no? Napakalaking kahibangan, no,
nitong mga overpriced na mga kuan na to na pinagbibili ninyo. Kailangan nyo po itong maipaliwanag. Oh. Panigurado mga kapatid, no? Pag hindi na ipaliwanag ito ni Sara Duterte, isa ito sa magiging basihan kung bakit kailangan siyang i-impeach. No, yan ang sigurado diyan mga kabayan. Wala pa ring komento ang OVP ukol sa nasabing report. Nagbabalita. So yun na mga kababayan. Hanggang dito na lang itong tawag dito, video na to mga kapatid. Grabe mga kababayan, ano? Hindi ako makagit over doon sa CCTV mga kapatid na 200,000. Yung aircon, 4 na aircon 300,000. Motor 1.2 million. Grabe naman to mga kapatid. Malinis ang ating vice presidente. Commended mga kababayan. Malinis. Hindi corrupt. Diyos ko. Anyway guys, no, kung nagustuhan niyo po ang ating talakayan ngayon mga kababayan, huwag kalimutang i-like ang ating video para i-share pa po ng YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. At magkomento na rin kayo dyan mga kapatid ng inyong mga personal na opinion. And eto, no, ulitin ko ulit sa inyo, lahat ng sinasabi ko dito ay pansariling opinion ko lamang. At hindi ito sumasalamin sa opinion ng mga eksperto. At hindi ko rin ginawa itong video na ito mga kababayan para paniwalaan ninyo. Kung agree kayo sa ating sinasabi dito, good. Pag hindi naman, nire-respeto po natin mga kapatid, bawat opinion ng bawat isa. Hanggang dito na lang. Adios.